So magandang araw kabali sa video na ito. Dito naman tayo sa pre-agency kabali kasi may mga happenings po around the league. Interesting names po sa pre-agency. May galaw-galaw. And then of course, we talk about a lot of happenings inside the courts. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Guys, punta tayo ng mga fans. Stanley Medina. Buti pa yung MPBL, may WMPBL na PBA. Meron trade na pandaraya pa. Sabi niya kabali. I think nag-try naman sila dati if I'm not wrong, no? So, nag-try na sila, PBA, WPBA, kabola. Meron na sila try dati, pero parang hindi nagtagal. And tingnan natin kung mapapatagal doon ng MPBL. Tama, karma naman masyado, swapang sa mga players. Adrian Dulay, karma daw. Si Abarientos, turnover guard, mababang IQ, di tulad ni Tenorio, mataas ang IQ sa laro ng basketball. Ganito yung kabola, no? Yes, it's logical siguro na isipin na yung IQ correlated sa turnover. Pero still kabola, yung aggressiveness to score, hindi naman yun pinapakita din kabola na wala po o hindi mataas yung basketball IQ ng player. Nakita naman na natin yun. Iba lang talaga yung estilo ng Barrientos. Yes, arguably siguro na mas mataas talaga yung basketball IQ overall ni Tenorio. Pero still, I do not also think na below average po yung basketball IQ na isang Barrientos. Kasi nakita na natin yung galawan niya eh. Kabola, hindi naman eh. Diba? Decision making naman kabola. The very least, average po siya. So, grabe naman tong hater na to. Mukhang fans din na Ginebra. Hit na hit si Abarientos. Big karma sa SMB at Jin Kangs. Magnolia hindi kasali sa karma. Pinahina pa nga ni Chihuahua eh. Oy, grabe. Grabe yun ha, kabola. So, grabe parang parang masasaktan ka nga rin sa Magnolia doon sa sinabi mo eh. Kabola, yes, hindi nga siya kasama sa sa karma, pero parang sinasabi mo na halos, walang nangyari sa kanila kabola in the past few years, diba? Now, nakita nyo ba yung game po ng Converge at San Miguel? Almost a miracle yung ginawa po ng Converge. Wow. Grabing comeback yung kabola. Konting-konti na lang. And then, of course, naging big discussion kabola yung foul dun sa 4-point shot kabola ni CJ Perez kabola. Although sabi ng coach po ng Converge, of course, na wag na masyadong mag-focus po doon. Pero overall, of course, hindi natin po kabola na masisisi itong mga fans kung ito ay, or kung kampi sila sa Converge, di ba, kabola? Pati mga ibang teams ng Ginebra, ganun, or ibang fans ng Ginebra, kumpi po sa Converge. Kasi alam naman natin, silang-sira na talagang image po. Although marami silang fans, nung mga gumagamit po ng farm teams, kabola, silang-sira ng image. Kaya pag mga ganitong issue, napakadali po ng overall, majority ng mga fans na pumanig dun sa kapila o kalaban po nila, kabola. Now, some discussions po, kabola, sa free agency, MJ Garcia, ng Converge, naglaro na kabola in their game against San Miguel. Again, I do not think kabola na need talaga nila si Garcia. Replication siya kabola ng basta dami na nilang kwarsi. Dami na nilang ball handler kabola. And then ito, medyo interested ako, intrigue ako dito sa sa direktang pagsagot ni Homebeast regarding the question kung may communication pa with Ginebra. I'm not talking to Ginebra anymore, diba kabola? Kailangan direkta eh. But yeah, parang behind those words, parang may may pagdaramdam din eh si Holmes eh. Pero kung meron siguro, baka sinabi niya dito. Pero di natin alam, di ba? Kung paano po yung pagtatapos naman niya yung karera niya noon sa Ginebra, kabola. So siya lang makakasagot noon. Pero sana, mabigyan ng pagkakataon. Matagal na natin tong hinihintay na makabalik. Kabola, kasi nakitaan din ito talaga ng maganda po kabola na potensyal. Then si Rano, chose MPBL ulit. Ngayon, Abra naman. Ito madaming implications to eh, like Pampanga kabola. So ibig sabihin talaga sa Pampanga medyo tagilid na sila siguro sa finances kabola dahil pagkawalan ni Governor Telta. And then Abra naman nagpapakita, nagpe-flex ng kanila pong financial muscles kabola. So tingnan natin kung ano pong mangyayari dito. And then of course Phoenix kabola, hindi talaga nila kayang tapatan kabola yung pwedeng offer dito kay Serrano, or may issue lang din siguro between the two, di ba? And dito natin makita actually yung clear currently na advantage po ng mga teams sa MPBL. Di ba? Kasi ate silang rule ng maximum salary. Kaya pwede nilang actually steal itong mga fringe o nasa middle of the ranking na players like Serrano. Kabakabal sa palagay mo, tama bang decision ni Serrano? Kami na po sa baba.